Sa tahimik na bayan ng Mercedes, kung saan nakatayo ang mga lumang bahay na tila nagkukubli ng mga lihim ng nakaraan, may isang pamilyang kakaibang kwento ang naging laman ng mga usap-usapan. Ang pamilyang Vergara ay kilala bilang maimpluwensya at mayaman. Ngunit ang kanilang kasambahay na si Yaya Dina ang siyang naging sentro ng mga kwentong nakakatindig balahibo. Mula nang dumating siya sa mansyon, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari. Dumating si Yaya Dina sa Vergara Mansion, isang maulan na gabi. Bihira ang tumatanggap ng trabaho sa mansyon dahil sa mga bali-balitang hindi maipaliwanag na ingay at anino sa gabi. Ngunit iba si Dina. Tahimik siyang babae, palaging nakasuot ng simpleng itim na bestida at may mga matang tila laging nagmamatsyag. Hindi rin siya madalas magsalita, ngunit kapag nagsalita siya, para bang may bigat ang bawat salitang binibigkas niya. Sa unang linggo ng kanyang pananatili, napansin ng mga kasambahay ang kakaibang presensya sa mansyon. Minsan ay maririnig nila ang yabag ng paa sa kahabaan ng pasilyo, kahit wala namang tao. Ang chandelier sa sala ay tila may sariling buhay. Umaalog kahit walang hangin. May pagkakataon ding nakita ng batang si Sofia, ang bunsong anak ng pamilya, ang isang babae sa salamin na kahawig ni Yaya Dina. Ngunit nasa ibang kwarto ito noong oras na iyon. Isang gabi, habang natutulog ang mga Vergara, biglang nagising si Ginang Veronica dahil sa tunog ng umiiyak na babae mula sa hardin. Sumilip siya sa bintana at nakita si Yaya Dina na nakaluhod sa gitna ng mga rosas, humahagulgol. Lumapit siya upang tanungin ito, ngunit pagdating niya sa hardin, wala na si Dina. Kinabukasan, nang tanungin si Dina tungkol dito, sinabi niyang natutulog siya buong gabi. Nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari